Mga sangkay, may malaki nga bang gulo na sasabog sa ating bansa? Anumang oras, alamin po natin mga sangkay dahil nga po ang mga kapulisan ngayon naghahanda na at naka-alerto. Yo, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po mga kababayan? Kamusta po mga sangkay? Ito pag-usapan po natin ang isa sa mga mahalagang topic, no? Patungkol po kung mangyayari nga ba mga sangkay na magkakaroon po ng isang malaking gulo sa ating bansa ngayon kasi nagkakaroon po ng mga matitinding mga impormasyon na lumalabas na ngayon mga sangkay ito po ay nagdudulot po ng panic sa ibang mga halimbawa na lamang po mga sangkay yung kapulisan po natin nag-aalala po sila ngayon ang ginawa nila naka-alerto po ngayon mga sangkay sa buong lalong-lalo na po dito sa NCR naka-alerto po ngayon yung mga otoridad natin at hindi lamang po dito sa Metro Manila kundi maging sa iba't ibang mga lugar ng ating bansa. Pag-usapan po natin yan. But anyway, before tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan, tayo po ay 1.4 road to 2 million subscribers na po tayo. So kung gusto nyong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay dito sa YouTube, ang gawin nyo lamang po ay subscribe yung ating YouTube channel, i-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout na pala sa lahat ng mga solid sangkay. Mag-comment po kayo sa iba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar. Okay? So, ito na nga mga sangkay. Pag-usapan na po natin itong matinding impormasyon ngayon. Ayon po dito, isinailalim daw po, ito po ay sa NCR, isinailalim daw po sa heightened alert ang status. So, bakit nga ba mga sangkay? Ito ang report. As a preemptive measure, yung usual naman natin ginagawa yan kasi may nababasa nga tayo ng mga posting sa nag-declare po tayo ng heightened alert. Okay, may mga nababasa po silang posting. Ayan no? As a preemptive measure, as usual naman nating ginagawa yan. Kasi may nababasa nga tayong mga postings. Ano yung mga post na yan? Ito po ay mga post, mga sangkay na pananakot sa taong bayan na mayroon pong paparating na kung anumang gulo sa ating bansa. Kagaya po ng kilos protesta na magdudulot po ng karahasan sa Pilipinas. Yan po yung binabantayan ngayon mga sangkay. Pero mamaya, tatalakayin natin ng bahagya kung ano ang magiging aksyon ng gobyerno kung sakasakali mangyayari talaga yung malaking gulo sa Pilipinas. Okay? Para yung mga tao po natin ay hindi po pumunta para magbakasyon at ready for deployment anytime. Isang araw matapos na ideklara ng Philippine National Police, nabalik na sa normal alert ang pwersa ng buong hanay ng pambansang pulisya. Muli namang nagtaas ng alerto ang National Capital Region Police Office epektibo ngayong hapon. Okay, ayan na. Nagtaas ulit sila mga sangkay ng alert level status dahil nga po sa may mga kumakalat kasi sa social media. Ayon kay NCRPO Director, Police Brigadier General Anthony Abirin, bunsod ito ng mga nakapost sa social media. O ayan, ito po isa sa mga kumalat po yan mga sangkay. May mangyayari daw po sa Manila. Ayon po sa kanya mga sangkay, no? Ewan ko sino yung taong to, hindi ko masyadong kilala. Gaya na mapapanood sa Maranao TV, kung saan binalaan ng isang vlogger ang mga taga Metro Manila. O ayan. If you are in Manila and if you have relatives in Manila, mag-stock na kayo ng pagkain, power banks nyo, batteries for flashlights, that's for emergency. Kung nagma-maintenance sila, meron kayong mga senior, mag-stock kayo ng gamot for medicine because something is coming up. Something is coming up. Grabe, no? Yun po yung warning mga sangkay. Mag-stock kayo ng mga pagkain, mga gamot, at kung ano-ano pa mga sangkay kasi mayroon daw pong mangyayari. At ganun, parang ang dating, parang magpapanik ang iba dito mga sangkay just in case na hindi po nila, halimbawa, matakot po sila. Talagang magpapanik. Message sa to mga sangkay, parang mayroong gulong mangyayari. Ang matindi nito, para bang daig pa yung lockdown kasi
may mangyayari mga sangkay. Tapos pinapag-imbak ng mga pagkain, gamot, di ba? Yun lang. God save the Philippines. Minabuti aniya nilang ibalik sa heightened alert status ang buong hanay ng NCRPO upang manatiling nakaalerto ang kanilang tauhan. We have declared heightened alert status effective today dito sa NCRPO, meaning yung mga pulis po natin is on standby and ready to respond anytime po. Sinabi pa ni General Abirin, pinaiimbestigahan na rin niya ang naturang post upang malaman ang katotohanan at detalye nito. It appears parang yung background kasi is parang may mga Korean letters yung background niya. Wala pa po yung resulta kung ano talaga. Pero wala kaming namomonitor na activities na pwedeng mag-jive doon sa sinasabi niya. Pero just the same, yung NCRPO natin is ready for anything na plano nila kung ano yung ano. Kita nyo mga sangkay? Dahil lamang po sa video na yon, bigla pong naging alerto ang buong kapulisan dito sa Metro Manila. Ganyan po mga sangkay ngayon. Pero ito lang ang masasabi ko. Ito po ay isang advice sa inyo. Just in case na gagawin po talaga ito, may possibility na mag-declare ng martial law. Totoo yan mga sangkay. Pwedeng mag-declare si Pangulong Bongbong Marcos ng martial law at any moment kapag pumutok yung gulo. Yun ang mangyayari. Kasi sa 1997 Constitution, nakalagay po doon mga sangkay kung kailan pwedeng mag-declare ng martial law. Isa sa nakalagay doon, just in case mayroong invasion or may pananakop. Okay, may pananakop sa ating bayan. Pangalawa, kung mayroong rebellion. So kapag ginulo ang ating bansa, nagkaroon po ng mga demonstrations, protest, tapos mga sangkay, umabot sa punto na nagkakaroon na ng matinding nangyayari at nagkakagulo na ang Pilipinas, doon po pwedeng mag-declare ng martial law. At kapag nangyari ito mga sangkay, malala ang mangyayari. Mahihirapan po yung, halimbawa na lang, kasi ngayon nagbabanggaan, di ba? Parehas nagbabanggaan. Magkabila ang panig pagdating po sa politika. Kapag nangyari yan mga sangkay, ang mahihirapan po dito, yung mga anti-Marcos. Kasi pag magdeklara ng martial law, tigil lahat yan eh. Kahit po yung mga nagbablog na mga anti-Marcos, kahit yung mga nagko-comment sa social media na anti-Marcos, wala yan. Kailangan nila magbura, kailangan nilang, kasi pupuntahan sila ng mga sundalo. Buong Pilipinas yan, mga sangkay. Magiging hawak ng militar kasi batas militar nga po yan. So kung mayroon pong mga magpo-post, mga sangkay against the government, kukunin po. Ganun po ang mangyayari. So mag-iingat po kung gusto nyo talaga ng mapayapang bansa at ayaw nating humantong sa martial law, then mag-isip-isip po kayo. Pero kung gusto nyo umabot tayo sa martial law, then ituloy yung gulo na balak. Ganun lang naman kasimple yun mga sangkay. No? Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.